Ngayon yung isa sa uuwi ba yan? Eh alam naman natin ang isa sa pinaka nagamit ay ang DPWH. Tapos pinaalis nyo si Bunuan. Tapos isasabihin na nyo, ano yan? Pakitang tao na naman. Nakasalukuyan pang nasa Amerika matapos samahan umano ang kanyang misis na magpapagamot doon. Ano kaya nangyari sa misis nito? Baka malala na. Nagpapagamot lang, hindi na umuwi. Baka hindi naman misis ang kasama mo, kaya nagtagal ka doon. Ay, ako'y nagtatanong lang. Una na siyang inimbitahan sa huling Blue Ribbon hearing pero hindi na nakasipot kaya supina na ang pinadala sa kanya ngayon. At kapag hindi pa rin nagpakita ay maaari siyang ma-cite in contempt at ipaaresto ng Senado. May legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya dito. Kasama rin sa pinadalahan ng supina, si resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico kahit pa may warrant of arrest na rin siya mula sa korte. Una nang sinabi ni Lacson na nasa Portugal na si Coke. Yan, hindi nyo mapauwi. Diba? Anong issue ni Saldico? Diba? Ang sabi ni Saldico, sinabihan daw siya, wag na siyang uuwi. Tapos ngayon, sasabihin nyo, sasabihin nyo. Eh, ayaw nga siyang pauwiin. Diba? Diyan ka na lang. Tapos, siya ang gagawing fall guy. Siya nagsabi niyan, si Saldico mismo. So, yung style nyo dyan, eh, lumalabas, kayo rin na nagpaalis kay Bunuan. Tapos sasabihin nyo, diyan ka na lang, tapos isasabihin nyo, pakitang tao. Diba? Bukod sa dalawa, pinadalhan na rin ng supina sina DepEd Undersecretary Tay Gibo Laybar, negosyante si Menard Ngu, Carlin Yap Villa na aide ni dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay, at Mimaropa DPWH Regional Director Engineer Gerald Bacanan. Ganon din sina Engineer RJ Dumasig na kabilang sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Dating sundalong si Orly Guteza na una ng tumestigo sa Senado pero hindi na mahagila pa. Kita nyo, saka nyo isusubpina si Gutesa. Ay sabi, ituloy nyo yung hearing, tapos pagsalitain si Gutesa. Eh, tinigil nyo yung hearing. Ayaw nyong pabalikin si Gutesa, ayaw nyo nang pagsalitain. Tapos ngayon, yung hindi na siya makita, isasabinan nyo. Ang galing nyo rin eh, no? Yung nakaalis na, isasabinan ninyo. Eh, dapat hindi nyo pinalis. Yung dapat magsasalita at i-explain patungkol dun sa notaryo, hindi nyo pinagsalita. Si Saldico, sinabihan nyo, wag uuwi, tapos isasabihan nyo. Tapos na manawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na sana'y palitan na itong si Palace Press Officer and Yusek Claire Castro bilang tagapagsalita ng Malacanang. Ito'y kung tunay umanong hangad ng administrasyon na maibalik ang tiwala ng taong bayan. Ayon kay Leviste, nagiging pabigat umano sa kredibilidad ng pamahalaan ang pananatili ni Castro sa naturang posisyon, lalo na't may kinakaharap itong kaso na anyay hindi maikakailang nakakaapekto sa pananaw ng publiko. Para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro'y palitan na si Yusek Claire Castro, pahayag ni Leviste. Ngunit kung ang tunay naman umanong layunin ng ilan ay lalo pang pababain ang approval rating ng administrasyon, ay hindi raw kailangang palitan si Castro at sa halip ay dapat pa umano itong pasalamatan sa pananatili bilang isang spokesperson. Ang pahayag na ito ni Leviste ay lumabas sa gitna ng patuloy na banggaan nila ni Yusek Claire Castro kasunod ng mga kasong isinampa kaugnay ng umano'y mapanirang pahayag tungkol sa kaniyang negosyo. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon ang Malacanang kung pagbibigyan nga ba ang panawagan ng kongresista o mananatili pa rin si Castro sa kaniyang posisyon. Kung kayo ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa panawagan nitong si Congressman Leviste na sibakin na lamang itong si Castro bilang opisyal ng palasyo? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kita nyo, saka nyo isusubpina si Gutesa. Ay sabi, ituloy nyo yung hearing, tapos pagsalitain si Gutesa. Eh, tinigil nyo yung hearing. Ayaw nyong pabalikin si Gutesa, ayaw nyo nang pagsalitain. Tapos ngayon, yung hindi na siya makita, isasabihan nyo. Ang galing nyo rin eh, no? Yung nakaalis na, isasabihan ninyo. Eh, dapat hindi nyo pinalis. Yung dapat magsasalita at i-explain patungkol dun sa notaryo, hindi nyo pinagsalita.
Si Saldico, sinabihan nyo, wag uuwi, tapos isasabihan nyo. Ang galing nyo rin. Kaya, itong Blue Ribbon na hearing na gagawin sa Lunes, manood po kayo. Itagaan nyo sa bato. Kaliwat kanan ng diversion gagawin. Pustahan. Sige. Ilagay nyo sa comment section. Taas ang kamay na naniniwala yung hearing sa Blue Ribbon sa Lunes, diversion na mangyayari. O doon. Sige. Doon naman sa sabihin nyo, naniniwala kami, maayos ang gagawing investigasyon dyan sa Blue Ribbon sa Lunes. John Paul Estrada, Mark Texay, DPWH NCR Director Gerald Opolencia at COA Commissioner Mario Lipana. Pag hindi siya dumating, papakontempt na namin siya. Pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Naku, may ganun ka pa, Pinky. Ikaw din yung nagsabing hindi ka bakla. But coach, bakla ba? Hindi ko alam. Hindi ko naman siya kilala personally. Minsan talaga na, kahit nga ako na pagbibintangan akong bakla, pero alam ng mga tunay kong kaibigan ang katotohanan. Na legit ito. Oy. At alam ito ng aking kapatid at aking magulang. Anyway, maputat. Bakit pa pag nakikita ko to si Lacson bakla ang napag-uusapan? Ipahuhuli daw. Sus. Huli, pinaalis. Okay. Siya ng warrant of arrest. Kinumpirma rin ni SP Soto ang pagpapadala ng imbitasyon para kay Batangas Representative Leandro Leviste na idinaan kay House Speaker Faustino D. Si Leviste ang nagsapubliko ng umano'y Cabral Files o mga dokumentong naiwan yumaong dating Ang gulo-gulo din nila, no? Sa totoo lang, ang gulo ng gobyerno. Alam niyo kung bakit? Ano sabi ni Leviste sa interview niya? Papatayin siya. Pag pumunta siya sa Blue Ribbon, siyempre isisiwalat niya ron. At maraming pangalan na malalaglag. So, ina-advisean siya. Kaya nga umiiyak na yung nanay niya. Isa ka pang fake news, Ping Lacson. Hindi siya ang umiiyak. Ang umiiyak yung nanay niya. Yan yung sabi ni Leviste. Anyway, pag pumunta raw siya, baka may hindi magandang mangyari sa kanya. So, in short, iimbestigahin niya, pinapupunta nyo, iimbitahin ninyo, tapos may mananakot sa kanya. So, anong ibig sabihin? Lumalabas, parang nag-imbita ka ng tao na ayaw nyo naman pumunta. Ganun kasimple. Hindi, lukuhan yan. Diba? Pero, kung papatayin nyo naman siya, yung USB, na ikalat na niya. Alam niya na yung system. Malang nyo! Hawak ng banateros yung USB. hindi namin hawak. Baka mami, hindi niya binigay sa amin. Baka binigay niya kay si Sir Jack. Nalagay pa sa alangan ni si Sir Jack. Tuloy po. PWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Para sa agenda. Okay, next topic po tayo. So kanina napag-uusapan natin yung mga gaganaping investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Tapos yung hawak na Cabral files nitong si Leviste. So patungkol lahat po to sa flood control. Diba? Skandal. Ngayon, pag-usapan naman natin tong ICI na di umano sila yung matinong nag-iimbestiga patungkol sa mga magnanakaw. Asok. Well, it depends on how much work they still have left. Nakadepende sa natitirang trabaho ang magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng usap-usapang posibleng pagbuwag sa independent body. Bubuwagin na. Di umano yung ICI. Ilang kritiko na rin ang bumuwestiyon sa kakayahan ng ICI na mag-imbestiga sa flood control projects dahil iisa na lamang ang miyembro nito sa katauhan mismo ng chairperson nito na si dating Justice Andres Reyes Jr. Tinawag pang ICI. Iisa lang ang member. Pambihis. Daig mo pa kulto. Mag-isa ka lang. Ano ba ginagawa mo dyan? Lumayas ka na. Ito seriously kasi alam mo yung ginagawa ng ICI, parang wala namang power. Hindi binigyan ng budget ng Pangulo. So, sa madaling salita, hinog sa pilit. Si Bongbong Marcos mahilig sa ganyan. Alam mo tawag namin sa taong ganyan? Intro voice. Alam niyo yung bandang intro voice? Kapanangunan ko yun. Intro voice. Puro intro. Walang yung Bongbong Marcos. Nag-intro ka na mag-iimbestiga, gumawa ka ng taga-imbestiga, pero ngayon, iisa na lang.
Tapos, bubuwagin mo na, wala pang na-accomplish. Anak ng teteng. Hindi ba kakahiya yan? Bongbong, you have no leadership. Diyan pa lang kita na. Ang hilig mo magsimula nang hindi mo kayang tapusin. Huwag mong gagawin yan. It's too big. It's too big. The problem is too big. Ha? Huwag kang magsisimula nang hindi mo kayang tapusin. Pambihira. Delikado yung ganyang gawain. Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng maglabas siya ng desisyon sa magiging estado ng Independent Commission for Infrastructure sa oras na matapos ang trabaho nito, partikular na ang pag-iimbestiga sa flood control projects anomaly. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming towards to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. So sabi, patapos na sila, no? At kung naimbestigahan na nila yung mga dapat maimbestigahan, meron na lang siguro silang isa o dalawa na hindi pa nila na naayos at pagdudugtong-dugtongin na lang. Ang tango! Ilang buwan na sila, wala silang na-accomplish. Pag-uusapan ba kung i-abolish, bubuwagin mo na yan? Iisa na lang ang member, wala pang naayos. Ano lang dinaanan ng ICI? Pumunta dyan si Tambi, nag-executive session. Hindi nalaman ng publiko. Nagpunta dyan si Sandro, yung anak mo, executive session din, hindi rin nalaman ng publiko. May na-accomplish? Wala. May na-imbestigahan? Wala. Kayo-kayo lang nagkakaalaman, walang nadinig yung taong bayan. Parang lumabas yung ICI, ang trinabaho lang yan, magpa-imbestiga, yung mga sangkot na mastermind na kamag-anak mo, pinsan mo at anak mo, ng executive session para lumabas silang malinis, tapos na. Diba? Kalukuhan. Isipin mo, bubuwagin na yan nang wala pang na-accomplish. Same thing sa'yo, Bongbong Marcos. Matatapos na termino mo, wala ka pang na-accomplish. Baka mamaya mapabilis ka pa. Ha? Huwag naman sana madulas ka dyan. Nako, pambihira. Pag nadulas ka dyan, mataas-taas yan. May kalalagyan ka dyan. Kaya huwag kang masyadong magpakahay. Ha? Huwag kang masyadong magpakahay kasi pagka ikaw masyadong high at ikaw lumagagpak, masakit. So huwag kang magpakahay, huwag kang magpaka-over-high. Yung sinasabi, tinutukoy ko yung hagdan, ha? Huwag kang masyadong akyat na mataas, baka malaglag ka. Kasi pag super high ka, sobrang high ka, malaglag ka, delikado. Oh. So, in short, wala ka pang na-accomplish sa Pilipinas, puro pasakit sa ulo, pasakit sa puso ang ginawa mo sa Pilipinas, aalis ka na. Bagay, kung gusto mo umalis ka na. Wala ka rin pakinabang. Sa inyo, ICI, tanggapin natin, masakit man sa katotohanan, wala din namang pakinabang. Wala pa ring desisyon si Pangulong Marcos kung magtatalaga ng kapalit ni na dating Commissioners Rogelio Singson at Rosana Fajardo na mga Sino gustong pumalit? Kahit ako, hindi ako papalit dyan. Maiimbestigahan mo, tapos didiktahan nyo ako. Tapos walang budget. Utang. May utang pa raw itong mga to, di ba? 40,000 kay Mayor Magalo. Isipin mo yung panggagastos ko sa investigasyon galing pa sa bulsa ko. Ang bihira niyan. nagbitiw sa pwesto. Ayon sa Pangulo, kung natapos na niya ang trabaho ng ICI, dapat nakatutok na ang lahat sa magiging aksyon ng Department of Justice. Huwag mong sabihin bubuwagin mo pag natapos na ang trabaho ng ICI. Kasi hindi mo na bubuwagin yan forever. Walang matatapos na trabaho ICI. Buwagin mo na. Kasi wala ring silbi. Huwag yung bubuwagin mo pag natapos ang trabaho. At Office of the Ombudsman sa mga isinasangkot sa anomalya. That we haven't really decided on that yet. Depends again, it all depends on the work that ICI still has in front of it. Pag kailangan pa, then we will. But if the work is done, May ng klaseng leader to. Indecisive. kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go to the DOJ and the Ombudsman. Ito ang sagot ng Pangulo sa ambush interview matapos niyang pangunahan ang inaugurasyon. Ay nako. Next topic na po tayo. Wag na yan. Ito po, balikan natin si Libiste. Maganda kasi ito dahil dito makikita natin na meron na talagang pagpaplano sa buhay niya dahil talagang grabe ang hawak nitong ebidensya at hindi lang patungkol sa flood control. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Mangiyak-ngiyak na siya. Oh. There are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba, ang ibang hawak ko
maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg ko lamang. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. Alam nyo, naiintindihan naman ng taong bayan ikaw eh. Sa katunayan, sabi ko nga kahit grade 2 maiintindihan eh. Yung meron kang lalabas ka ng listahan ng magnanakaw tapos babanatan ka. Eh doon pa lang kita na natin sino itong mga sindikato na involved sa magnanakaw. Obvious yun. Kitang-kita yun. Maliwanag yun. Kahit grade 2 ka, eh paano kung grade 5 ka na? Paano kung matanda ka na? Mas naiintindihan mo yun. Mas alam mo yun. Pero sabi niya, tip of the iceberg lang yan. Tip of the iceberg. So, sa madaling salita, yung Cabral Files, hindi lang yan ang hawak niyang anomalya. Malay natin. Kasi sabi niya USB. Oh, di ba? Malay natin, nasa Banateros na yung USB. Balay din natin. Yung sinasabi niyang USB, baka meron din siyang hawak tungkol sa drugs. Speaking of USB. Di ba? Malay mo. Andun yung listahan ng mga nagpapat-session. May video yan. Malay mo, nandun din yung mga videos na group sex. We do not know. Kasi sabi niya, yung ganung kalaking iskandalo na Cabral Files, tip of the iceberg. So, ibig sabihin, di mas malala pa tong hawak niya. Kung iisipin natin, ano pa bang lalala sa lintik na nakawan ng ghost projects? Baka nga, yung mga adik, hawak niya yung listahan ng mga sumusuporta dito sa mga drug lords, gambling lords. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako. At ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Huwag kang makikinig doon. Huwag kang makikinig doon kay Pinky. Nako, iba ang ano noon. Iba ang laman loob niyan si Pinky. Sige lang, bara-bara, labas mo. Kasi ayaw niya magsasalita ka. Baka mamaya tamaan yung kaibigan niya. O baka mamaya nala sa listahan siya. Hindi natin alam. O baka mamaya may video ka na nasa ano siya. Para sa akin, I don't agree. Kung ang magpapayo sa'yo si Pinky lang, wag na uy. Sabi nga niya, hindi ako bakla. Kaya, yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Pero, ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakihin nila na lang. No, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. If you're nobody, 'di ba? Eto, mailihis ko lang ng konti ang sitwasyon. 'Di ba? Anong reliyon ang talagang inaatake ngayon? 'Di ba? Sa Nigeria inaatake ang mga Christians. Ito may hantulan, may compare natin na kung wala naman talagang saysay yung hawak ni Leviste, ba't siya pag-iinitan? Diba? Doon pa lang kitang-kita mo na eh. Yung sinabi itong sinabi niya na hawak niya Cabral Files, nailagay sa liwanag ng taong bayan. Alam mo yung meron nagtatago sa dilim na liwanagan? Kita mo agad sino yung magnanakaw, di ba? Nung sinabi niya na hawak niya Cabral Files, kita mo na sino yung magnanakaw or protector ng magnanakaw kasi nagsilabasan. Kasi kung hindi matindi yung hawak mo, walang kwenta. Wala yung kwenta, hindi ka papansinin. Bahala ka, kumuda ka ng kumuda dyan. Hindi ka namin, di ba? Si Claire nga, binablog siya 2 times a day. Maraming ibang mga talakayan nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na
ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Ako, gusto ko lumabas din pati yung mga adik. Baka naman may listahan ka dyan. Pakisabi mo, baka may video ka dyan ng nagchumochongke o kumokokain. Baka naman labas natin dito. Pakishare mo lang, ha? Yan ang inaantay rin ng taong bayan, eh. Di ba? Kasi isa sa pahirap sa Pilipinas yan. Di ba? Yung drugs. Ito po, ako, patuloy nating suportahan to si Leviste. I think so far hindi natin alam kung balang araw magbabago to kasi bata pa eh. So hindi pa siya nasasayaran ng trapo. Hindi pa siya nasasayaran ng dungis ng sistema ng politika, no? But so far so good. Posible tong maging who knows, 'di ba? Magiging presidente to someday. We need this kind. Isipin mo sa ganyang bata, babangga ka. Buo ang loob niya ito. Alam mo, nakita ko to para ma-share ko lang sa inyo. Kasi nga na-interview namin siya, no? If you will look at him, parang simpleng tao, simple person na idealistic, ayaw sa mali. Yun yung aking first impression sa kanya, na educated. Kita mo naman sa figura agad, laking mayaman. Pero doon sa kanyang how he handled it, magaling eh. May sistema siya. Pati yung pagsagot sa amin, magaling siya eh. At higit sa lahat, buo ang loob. Tinutumbok niya talaga. We need this kind of leader. So kailangan sana suportahan natin kasi bibihira yung ganito. Karamihan ng mga leaders may presyo. Ito wala. Bata pa, wag sana madungisan. Pero I'm sure hindi naman siya nagdodroga. Mahalata mo pag nagdodroga. Yun ang minsan nagiging Alam mo, kaya ako galit sa mga adik, maipasok ko lang. Kasi kailangan nila talagang suportahan yung kanilang addiction. Kailangan nila ng malaking pera. Gagawa at gagawa sila ng paraan para masuportahan nila yung addiction. So, hindi porket bata, hindi kinain ng sistema. May mga bata dyan, congressman. Alam nyo na kung sino-sino yung mga yan. Kinain na rin ng cocaine, kaya kaaga-aga, addict na rin. Kaaga-aga, magnanakaw na rin. No, so magbantay lang tayo patuloy. Huwag tayong papayag ma-divert. Kitang-kita naman natin ano ang first kanilang goal is to divert, ilayo sa mastermind. Huwag tayong papayag. Nako, delikado ka, Auntie Claire. Pasok. Pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita ko actually mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Sino? Wala nang naniniwala kay Auntie Claire. Talaga naman. Mamaya pag-usapan natin lahat-lahat siya. Na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi nila sana napahiya. Yan. Teka muna kasi alam nyo, ako payo ko lang kay Claire Castro. Total pogi naman si Dan Fernandez. Kontakin mo. May contact dyan ng presidente. Oo. Kontakin mo kahit talo yon. Kontakin mo kasi yan si Mr. Google, si Dan Fernandez. Turuan ka paano mag-Google. Kasi hindi ka nagre-research. Okay lang kung ikaw mga pipitsuging vlogger katulad ko. Pero ikaw abogado. Ay, nakaw. Hindi po pwede hindi ka nagre-research. Wala akong nakitang abogado na buo polls sa pagre-research. Baka kayo ni Gadon. Ayan yung sinasabi. Pero alam mo, may bago ngayon, Claire. May bago. Kung ayaw mo magpaturo kay Dan Fernandez sa paano magpag-Google, may ChatGPT. Tanungin mo. Tanong mo si GP. Oo. Makikita naman yan Sige. Sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. Okay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una, nais ko pong pasalamatan ang
bayan ng Balayan sa pag-host sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro. Palakpakan naman niya, palakpakan. Palakpakan. Ha? Ayos yan kasi alam mo, tapat-tapat lang yan eh. No, ito si Claire, walang pumapatol sa bagay. Alam mo, ngayon lang ako nakakita. May nakita na ba kayo na ganyan na spokesperson ng presidente? Diba? Walang pumapatol. O, ayan, napatulang ka. Tapos ka ngayon. Dahil sa kanyang pagpapakalat Bongbong, ikaw ba pinapatulan mo si Claire? Hindi. Nagtatanong lang ako. Hindi kasi baka nag-aaway din sila. So, baka nagkakasagutan kasi alam mo na, minsan yung mga hirit ni Claire hindi maganda. Kaya tinatanong ko, Bongbong, ikaw ba papatulan mo si Claire? ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topas. Yan, siya nagsabi niyan, Claire, ikaw fake news. Kaya nga sinasabi ng taong bayan na I cannot blame them. Ikaw na ngayon ang reyna ng fake news. Tanong lang yan, Claire. Totoo ba yun? Yun na sinisigaw ng taong bayan eh. Ikaw na reyna ng fake news. Oh. ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko. Yan, tama ka dyan. Wag mong sasaktan si Claire. Ha? Wag mong sasaktan si Claire, baka idemanda ka ng grave threat. Ha? Mamaya, buti maganda sinabi mo na hindi mo siya sasaktan kasi mamaya iba na naman ang interpretasyon. Ewan ko, medyo iba mag-interpret yung abogado na yan. No, sabihin, grave threat yan. Isipin mo, appendix mo lang ang walang latay, grave threat. Abogada yan, ha? Hindi yan yung pinabili ng suka sa kanto, abogada. Spokesperson pa, ganun mag-interpret. Oh. Appendix mo lang ang walang latay, grave threat. Oh, ayan. Pero, ang tanong, saan ka kukuha ng 110 million? Sa bagay, hingi ka kay Bongbong. O baka hingi ka kay Lisa. Total, to the max naman ang pagtatanggol mo sa kanila. Kaya lang, sana hindi ka rin iwan. Alam mo naman ng pamilyang Marcos, user-friendly. Dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin, nais ko din pong Ulit-ulitin mo pa, Leviste, fake news, fake news, fake news, fake news. Fake news peddler. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na,
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.